Marami sa atin ang naniniwala sa mga manggagamot na kung minsan tawagin pa nila itong albularyo. Ngunit sa baryo ng San Joaquin, may isang grupo ng manggagamot ang dinarayo at kung minsan ay sila pa ang dumarayo upang manggamot. Marami ang naniniwala sa kanila, ngunit maraming tao rin ang tila ba'y hindi sumasang-ayon sa paraan ng kanilang panggagamot. Sabi nga nila, nakakatakot daw sila. Base rin sa iba, tinatawag nila itong kulto. Isa sa nakausap namin ay parte ng tinatawag na spiritual doctor sa baryo ng San Joaquin at kanyang sinalaysay ang pinagugatan ng kanilang samahan. Matagal ng panahon ang lumipas, mga nasa higit 10 nung unang malaman ang katotohanan. Kami pa normal lamang na tao din na katulad niyo mga kapatid. Kami mga nakakagawa rin ng hindi mabuti kung minsan dati, nakakapagsalita din ng hindi pala tama, pero nang malaman namin ang katotohanan, may umanaog na napakalaking liwanag. Maniwala man kayo o hindi, dahil hindi namin magagampanan ng ganito kung hindi totoo yung sinasabi natin. Na hindi pala tayo ay namumuhay dito sa ibabaw ng mundo na ganito lang. Meron talagang lumikha sa atin. Yun ay napakalaking liwanag, kapatid. Unang-una na pinanaugan ay ang aking kapatid na si Doc Greenie Asusano. Yun yung pinaka-guru namin dito sa Kapanaligan. Holgunus Opios Elpaeng Kapanaligan, magkakapatid sa pananalig sa ating Ama sa Kalangitan. Nung siya ay babaan ng ating Amang Liwanag sa Kalangitan, siya ay nasa malayong lugar pa noon. Na-amaze siya. Pero hindi naman siya natutulog. Gising naman siya. Nasilayan niya ang lahat. Alam mo kung ano ang binilin sa kanya? Na siya ang gagamitin para ang buong mundo ay lumiwanag. Anong ibig sabihin ng lumiwanag? Lahat ng katanungan ng hindi naiintindihan sa inyong libro. Diba? Marami kayong katanungan sa mga Bible nyo, sa mga reliyon nyo. Sasagutin natin yan, mga bae. Doon nang galing ang si Doc Greenie, nalaman niya yung katotohanan at isiniwalat niya na hindi niya ito kinimkim. Kasi rin sa kaniya ay hindi sila kulto, albularyo, manghuhula o kaya naman espiritista. Ayaw din sa kanya, ang espiritista pa daw ang dumarayo sa kanila upang magpagamot, pagkos sila pa ang tinatawag na magnito. Ang magnito raw ay nangangahulugang anak ng Ama sa Kalangitan. Kami po ay magnito. Ang magnito ang pinakamataas sa lahat ng manggagamot sa buong mundo. Magnito, anak ng Ama sa Kalangitan. Dahil walang imposible. Hinuhuli din namin yung mga manggagamot na hindi tunay sa pamamagitan ng katawan nyo. Kung kayo'y nagpagamot sa iba, kapag ikaw ay nasa harapan ko, nasa harapan ng isa sa amin ng mga magnito, hindi mo mamamalayan na ang kausap ko na pala ay naggamot sa'yo. Kaya pala hindi ka gumagaling dahil humihingi pala ng lakas mo. Dahil kaming mga magnito, hindi kami nininiwala sa mga atang. I'm sorry to say, sa mga nakikinig na kapareho naming manggagamot dyan sa labas, sapagkat itong tunay. Dahil hindi ka tunay na manggagamot kung konsentidor ka. Halimbawa, di ba, kayo din ay naniniwala na yung mga maligno o kay mga bad spirit nakapagbibigay ng sakit. Ang nakapagbibigay ng sakit, totoo yan dahil mga bad spirit sila. Yun yung inaatangan nila, kaya ka nagkakaroon ng kwintas o anumang mga anting-anting na binibili mo naman. Hindi rin gamot yun kung binibili mo. Kung sila talaga ang nagbigay ng sakit mo, katulad ng albularyo, di ba inaatangan nila ng mga baboy o anumang inaatang? Hindi sa akin, hindi sa amin. Ba't mo aatangan? Eh di lalaki yung ulo nila. Ikaw ang kinatatakutan nila. Dapat lang, anak pa ng ating Ama sa Kalangitan, dapat lang na wag mo silang bigyan dahil wag mong konsintihin ang nagbigay ng sakit dahil bad spirit yan. Legit talaga, kung siya talaga yung nagbigay ng sakit sa iyo, tatawagin ko. Kaya pala hindi ka nakatayo ng ilang taon na. Gamutin mo. Mararamdaman mo may nag-upload sa iyo. Hanggang sa tatayo ka na, nawala na.
walang atang, walang pera. Sa hirap ng buhay ngayon, lulukuhin mo pa yung kapwa mo. Hindi. Paparamdam ko mamaya sa inyo na tunay itong sinasabi namin. Mga kapatid, habang bata pa kayo, kayo ang binilin ng mga banal na anghel sa kalangitan. Ang mga kabataan na siyang naliligaw ng daan, aking mga mahal na kapatid, ay inyong akayin sa katotohanan. Di namin sinabing pumarito kayo, kundi magdasal kayo ng salangit. Isinalaysay naman niya ang kanilang iba't ibang pamamaraan sa paggagamot ng mga sakit. Ang paggagamot namin ganito, by spiritual, individual. Spiritual o sa katawang mortal, kung karamdaman niya ng sakit, hindi kami nagbibigay ng gamot na galing sa mga doktor. Naniniwala din kami sa mga doktor. Pero, mayroon pa palang mas higit na doktor, kundi ang ating Amang nasa langit. Sabi nga nila, to see is to believe. Kaya para mas maintindihan namin, isa sa amin ang ginawang halimbawa upang maging patunay na sila nga ay totoo. Ipinakita niya ang kapamamaraan kung paano isagawa ang kanilang panggagamot. Dito sa kamay, ang paggagamot namin, makikita natin kung meron ba talagang bad spirit. Kapag ginanyan mo, di ba, nakahang lang yan. Nakadikit lang. O, kaya mo naman kontrolin, di ba? Lapag mo muna. Papaliwanag ko. Kapag ikaw ay ginambala o kaya may nagbigay ng sakit sa'yo, kung kusang gagalaw nito, tao ito. Ito yung sinasabi namin binigay ng mga bad spirit o kaya mangkukulam na tinuturan. Tagaron sa inyo ito kapag itong hintuturo ang gumanyan. Kapag ito naman ang umiwalay, relatives mo. Paano mo malalaman relatives? Papakita ko sa'yo, hindi kita kilalang tao. Kung ano mismo ang ginagawa sa'yo. Kaya legit. Kung eto naman ay sa mga nabibili mong mga pagkain doon sa mga school, dahil mahilig ka din naman talaga. Actually, mga sitya-sitya eh. Yan na, kapag may bumabang pa ganyan na pababa mga bad elements, yun yung mga nasa pool. Kapag tumaas, yun yung mga namayapa. Hindi ko kilala kung sino mahal mo sa buhay, pero sa pagpikit mo, larapit na siya. May bibilin siya sa mga. Ngayon, kung hindi mo naman mai-close, pag sinabi kong i-close, marami na yan. Pero pag na-close mo, and then wala namang kwan, that means katawang mortal. Ngayon, bibigyan na kita ng gamot o kaya sasuggestan na kita ng gamot na gawon. Bago kami naggagamot, para mapatunayan ay ang pagdarasal namin. Tingnan mo mabuti kung may wala yan. Pero kita kung meron na. Magandang kaliwanagan. Aming ang mag-iwanag sa kalangitan. Aming ang mag-isus sa kalangitan. At sa lahat ng mga banal na anghel sa kalangitan. Narito po siyang pastit na nais ng marami pang kaalaman. Inyong pong balutin at kabalan ng liwanag. Kaligtasan ay pagkaloob sa kanya, maging ang kanyang mga basa. Sa pamamagitan ng kanyang mga daliri, siyang magtuturan. Ayusin mo lang ganyan. Kung ilan at kung sino ang siyang nagbigay ng kanyang sakit. Yan na, itawag ko to, iyang mo lang. Sino at ilan ang siyang nagbigay ng sakit? Huwag mong pagkapusin. Legit. Kawawa. Namaya pa. Actual na, di ba yung gusto nyo? Paano mo nasasabing maliligtas ka ng reliyon mo? Sa magkat nandyan ang gumagawa ng sakit sa'yo. Ibig sabihin nito, nasa malayo, dun sa mga binibilan mong mga pagkain, meron din na mayama. Hinidyo niya yung kamay niya. Hindi mo yan na-close dahil hindi mo sila kaya. Try mong i-close. Wala. Hindi mo yan kaya. Dahil hindi mo kaya ang bad spirit mong hindi ka katulad namin na nagdarasal ng may langit. Amang liwanag sa langit. Amang liwanag. Amang liwanag sa langit. Tunawin po. Ilusawin po ang mga tiyan ng kalaban. Ang mga tiyan na nagbibigay ng sakit sa Kristo. Hindi ba tiyan? Minsan ka lang tumawag ng may langit. Kaya pinagkalooban mo. Sino ang maglalooban natin? Narito pong inyong pong anak
nagnanais ng maraming katanungan. Itinataas ko po ang kanyang mahal sa buhay na siyang pumalito ang kanyang lola. Ayan na. Ang iyong lola, kapatid. Siya'y magbibigay sa'yo. Ano ang iyong naisibilin sa iyong apo? Narito na ang iyong apo. Na, nakakaiyak ko. Siya yan. Bili na ang tapon. Opo, kutam. Nakakaiyak yan, ha? Andyan na. Bili na ka. Then, malalaman kung nabigyan siya ng sakit ng mga nagbigay ng sakit. Lak, kung kaya mong itaas, sige nga. Hindi mo itataas yan dahil kaya ka pumapayat dahil gaano kapag kain mo hindi ka papayat ka, hindi ka tataba kasi kinukuha nila yung lakas mo nang hindi mo namamalayan doon sa likod nyo, doon sa may CR, may puno doon. May medyo malaking puno doon nakatira yung anino na nakikita mo pa minsan na dumadaan sa likod mo. O, yan siya. Sige nga, kung kaya mong itaas, hindi. Kasi nandyan sila. Yan yung spiritual na hindi mo nalalaman. Kapag natanggal yan, kapag nalusaw yan ng ating Ama sa Kalangitan, pikit lang para mawala. Sino man ang gumambala, aming Ama sa Kalangitan, sino man ang nagbigay ng sakit, malalaman ang katotohanan sa pamamagitan ng inyong banal na ngalan. Yung makukulang na to, yung bad spirit na to, hindi na siya to. Yung kakusapin na natin yung nagbigay ng sakit at nandiyan ka. Iiyak ka yan, sasabihin ko, manginginig kayo dyan. Lubayan nyo yung batang ito, ha? Lubayan nyo, tingnan mo, manginginig na yan, oh. Malis kayo dyan. Kapag ikaw ay pinakainan, o hindi mo na malayan na nakain mo pala may laway ng mangkukulam, Ama sa langit, hindi mo yan Ilitin, wala. Ama sa langit, hindi, kasi hindi kayo nagdarasal ng may langit. Sige, patunayan mo sa akin ngayon na kung tunay yung reliyon nyo. Ama sa langit ko naman mo kayo. Oh, hindi makapagsalita sapagkat walang langit sila magtawag. Ang may langit lang ang tinatanggap ng ating Ama sa langit. Ano mong papatunayan sa akin na tunay yung reliyon? Hindi niya mabigkas ngayon ng may langit. Hindi ba alam? Ama sa langit. Ama. Pero anong pangalan mo? Oh, nagsasalita. Ama sa langit. Kayo magdasal na ang may langit. Okay. Itinataas ko po ang pastig na ito. Damhin mo. Mapalad ka sapagkat ikaw ang umubo at kayo'y umalig. Narito po ang inyong pong anak, mangliwanag sa kanila. Maaari po bang sa pamamagitan ng kanyang ikatlong matay pagbuksan upang kanyang masilayan ang inyong banal na liwanag na siyang pumapanahon sa amin. Ipasilay ang katotohanan ng magliwanag sa kalangitan. Napakalaking liwanag, kapatid. Hindi mo kakayanin, ikay kiginawin. Higit lang. Napakalaking liwanag, ganyan. Maraming salamat. Aming magliwanag sa kanila. Pikit? Ipasilay din ang katotohanan kung sino ang siyang nagbigay sa kanya ng sakit at karamdaman. Ipangako mo, kapatid, na sa'yo lamang ang kaalaman ito. Sapagkat masisilayan mo ang sinong traidor na nagbibigay sa'yo ng sakit. Kanyang masilayan sa pamamagitan ng banal mong liwanag ang muka ng sinuman na siyang gumambala. Gatan. Di ba ko? Antipay, tawag na. Yung puno, ayun, yung nakatira, nagbibigay. Ang awang nilulang dyan. Hindi nakaisip, ayan tilawag. Wala. Masa langit ko na lumukit mo. Dahil hindi ko sa akin. Kilala mo? Kung meron mang lalabas dito, ikaw may papakapitan. Sinabi mo yung pangalan niya.
Yun ang iwasan mo kayo. Actually, meron na. Ito Kaya maraming pumupunta sa amin, kaya agad nagagamot. Ito Punta mo yan sa labas mo. Lalabas lang natin para tumaba ka konti, Yung laway niya, yan Nabili mo to, I think this is mga tinusok na mayroong mga sauce na labas, sakit. Yan na, masusok ka pa dyan, may laway yan. Umaakyat. Ayan na, sa bunganga mo. Pragay, kalumain ka. Hindi, nawala yung sakit. Sobrang na. Ganun po yung aktual, mahuli. Pero kung talagang wala kang sapi na sinasabi, wala ka dahil wala nga. May parang laway ka ba? Di. Nalibre pa siya dahil nagpagamot. Nagamot na siya. Dito po ang kabal na mag-iwanan sa kalimitan sa aking kapatid upang walang sino man na masyang nakakalapit ng mga masamang elemento o bad spirit sa kanya. Itinataas ko din po ang kanyang palad na siyang pag-plus sa anumang karamdaman sa kanyang katawang mortal ay lubusang mawala. Basta itataas sa inyo ang kuryente na gagaling sa kalimitan. Kuryente na yan, para sa iyo, para malaman mong legit. Kasi ito, kuryente mo siyang papasok. Tigad-gad-katan. Maraming salamat. Walang sino man na makukulab na ang makakagarbali sa kanila. Magandang kaliwanagan ang prinsesa ng hangin. Prinsesa Amina. Ika'y pumarito sa ating kapatid, mararamdaman niya ang ikot ng hangin sa kanyang palad. Ang katotohanan ay kanyang malalaman. Malamig na yan, iikot na yan sa kamay mo. Salamat. Mapalad ka kung naramdaman mo sila. O diba, hindi mo masabi yung langit. Meron pa pang free na gamot pa siya. Mamaya ito, kain ng kain, naantok ganun yung katawan niya magpapalakas. Mahina yung katawan niya. Kung minsan may sumasakit sa likod. Haluan mo lang ng langit. Tumingala ka. Ang tinuturo lang namin, ang tumingala ka dahil nandun sila. Wala sila sa baba. Bakit ang mga iba ay nagdarasal nang nakayuko? Wala naman sila dun, di ba? Nandun sila. Ilahanap mo ang iyong kamay. Humiling ka sa ating Ama sa Langit, di ba? Nandun din sa libro nyo. O bakit hindi mo ilalahad? Ba't sila itinuklos nila? Tapos yumuyuko. At iyong isang puso, ilagay mo sa puso mo. Anumang klaseng karamdaman o anuman ang inyong problema, tawagin yung ating Ama sa Langit. Hindi ko kayo niyayaya dito na maging isa sa amin. Kung ikaw ay nagdarasal ng may langit at tumitingala, isa ka na rin sa anak ng ating Ama sa Langit. Pagdasal ka na lang. Maraming salamat at kung nais nyo pa ng maraming kaalaman, pumarito kayo, maybe tomorrow, nandito si Greenie. Or mamayang gabi para and then, last pan nyo doon sa pakikinig doon kung paano. Maganda yan, kung paano bababa yung mga banal namin sa kalangitan. Alam mo na ang pagbaba nila, basta Sabado. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa tanong. Ang Kristiyano ay isa sa kilala na reliyon sa mundo na nagkakaroon ng 31.1%. Ngunit lingid sa kaalaman natin na mayroon pang ibang mga grupo na may ibang paniniwala o pagtingin patungkol sa Diyos. Katulad na lamang ng grupo na ito na tinatawag na spiritual doctor, na kung saan sila ay may sari-sariling paniniwala at gawain kumpara sa ibang relihiyon. Maaari ang tingin ng iba ay sila ay kakaiba, ngunit kailangan nating tanggapin na sila ay may sarili talagang paniniwala at pananaw.